Bawal kainin ang baboy. Issue ng mga ob-ob at mga tangji. Bakit ho ba natin nasabi ng katangahan at kabubuhan ang paniniwala na bawal kainin ang baboy? Una ho sa lahat, ito ho, pagkatatandaan ninyo ang babasahin nating talata, mga kaibigan. Unawain nyo ninyo maigi para hindi kayo maloloko. Roma 3:19. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikong ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay sa ilalim ng hatol ng Diyos. Napakalinaw ho ang sabi ng Diyos. Ang kautusan ay sinasabi sa nasasakupan ng kautusan. Malinaw ho yan, di ba? Utos ng Diyos ba? Bawal kumain ng baboy. Utos yan, di ba? Totoo yan. Kanino iniutos? Kasali ka ba? Ayun ang problema. Kung hindi ka naman kasali, paano kang makakatupad niyan? Paano matutupad ang kautusan ng Diyos na hindi ka naman kasali doon sa inuutosan? Di ba, mga kaibigan? Ang linaw ng talata eh. Ang mga kautusan ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin nasasakop ka. Dapat yung sumunod kasi nasasakop ka eh. Parang batas lang yan ng Pilipinas eh. Hanggat nasa Pilipinas ka, dapat sumunod ka sa batas ng Pilipinas, hindi batas ng Singapore at Taiwan ang susundin mo. Diba? Yun po ang logic dyan. Kung kayo, hindi naman kayo nasasakupan nung panahon na iniutos yung bawal ng baboy, panahon ni Moises yun eh. Hindi naman kayo nakasali ron. Anong katunayan? Basahin po natin. Levitico 11:1-8. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron. Tandaan niyo po yan, mga kaibigan. Kay Moises at kay Aaron sinalita na sa kanila'y sinasabi. Maliwanag yan ha. Kay Moises at kay Aaron sinabi ha. Inyong salitain sa mga anak ni Israel. O saan daw? Sa mga anak ni Israel na inyong sabihin. Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paana at baak at ngumunguya sa mga hayop na iyon inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamilyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, tatapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon. Kaya maliwanag po, inuutos nga ng Panginoong Diyos, bawal ko nga kainin ng baboy. Ngunit datapwat, subalit kanino ba inuutos yan? Di ba malinaw sa 1? At sinalita ng Panginoon kay Moises. Kanino? Kay Moises at kay Aaron. Nasa kanila sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Di ba maliwanag sa Israel, sa mga anak ni Israel. Hindi kayo kasalo niyan, mga Sabadista. Hindi naman kayo mga Israelita eh. Pinagluloko lang kayo niyan. Pinagluloko lang kayo ng mga Sabadista. Talaga, pinagluloko lang kayo. Maniwala kayo. Malinaw naman nakasulat to eh. Hindi naman sa lahat ng tao yun eh. Paano naman hindi taga-Israel yun? Hindi naman lingkod ng Diyos yun eh. Yun nasa labas eh. Hindi naman nila alam yun na inutos pala ng Diyos yun. Di ba? Paano nila susundin yun? Ang sumusunod nun, yung nasasakupan ng kautusan ni Moises.
Sa pangunguna nila Moises at ni Aaron, silang inutusan ng Diyos at yung mga Israelita. Sa Israelita yung dinutos na bawal kainin ng baboy. Di ba? Maliwanag po yan mga kababayan. Ako po. Sa panahon ho natin ngayon, hindi na ho utos ang bawal kumain ng baboy. Wala na ho yan. Patunayan kautosan na ni Kristo, susundin niya yun ang Diyos din mismo ang nagsabi. Diba? Ayaw niya lang kasing sumunod sa Diyos Basahin po natin. Marcos 9:7. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ayan po ang tinig ng Diyos Ama. Ang sabi, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Diba? Sino na ang pakikinggan natin? Ang Panginoong Hesukristo. Ayun na. At kautosan ni Kristo ang ating susundin. Katunayan, basahin natin ang Mateo 28:20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano yung pinapaganap? Yung mga inuutos ng Panginoon Jesucristo. Yun, kautosan ni Kristo ang tutuparin ng mga Kristiyano ngayon. Sa Kristiyano to tayo nasasakupan, hindi sa panahon ni Moises. Ano ba kayong mga sabadista? Hindi kayo nakikinig sa Diyos. Ang sabi ng Diyos Ama, si Kristo na ang pakikinggan. Ang sabi naman ng Panginoon sa Kristo, kautosan niya na ang gaganapin, no? Diba? Yan ang malinaw Napakalinaw ho yan. Hindi nyo talaga maunawaan yan sapagkat hindi naman talaga kayo lingkod ng Diyos at ng Panginoon sa Kristo. Yun po yun. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya hindi ho nakapagtaka. Kaya lang, ang masaklap yung mga nadadamay. Diba? Yung napapaniwala ninyo sa ganun, mga kasinungalingan ninyo. Bawal kayo din ng baboy. Huwag kayong kakain yan. Bawal ng Diyos yan. Naku po. Di totoo yan. Katunayan ho, wala silang mababasa na ang Panginoon sa Kristo meron sinabi sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga alagad na huwag kayong kakain ng baboy bawal yan. Walang ganon. Wala silang mababasa ng ganon. Kaya halatang nanloloko lang sila. Niloloko lang kayo mga sabadista at yung mga nadadaya pa. Kaya magbago na kayo, naku po.